Welcome to Donmar TV News Channel. So, Ma'am Lorraine, nabanggit nga at maalala ko rin na pumunta ho kayo ng Cebu, ano? At nakaharap po mismo ninyo yung mga bata, no? So, pwede mo bang i-describe sa amin kung ano ho yung kanila pong approach sa inyo? Ano ho yung kanilang parang, kasi sabi nila nagbago raw ho yung katauhan ng isang bata. Paano ho sila magsalita sa ngayon, Ma'am Lorraine? Naitanong nyo rin ba kung ano yung talagang kanilang ginagawa doon sa kung saan sila dinala, Ma'am Lorraine? Hindi ko kasi, Bong, salamat sa tanong mo ha, pero hindi ko talaga lugar ang tanongin yon. May DSWD doon. Hindi ko mandato yun. As naging parte ako ng DSWD, so aware ako na may mga proseso na, at I cannot just go there and talk to them and interview them, no? Kasi you don't want to, ayaw mong i-retraumatize sila kasi kung meron mang ditong pinaka-nasaktan itong mga batang ito. So maingat ang ating gobyerno sa pag-aalaga sa kanila. Walang interview, walang agad-agad kinuha sila ng DSWD at meron silang nagte-therapy sila ngayon. May mga assessment, may parental assessments kung yung kasi may iba hindi nila mahanap yung parents. Tapos ang gagawin ang proseso doon, hahanapin yung parents tapos i-assess ng DSWD yung parenting capabilities ng mga magulang. In other words, hindi porket magulang kayo, ibibigay namin sa inyo ang anak ninyo. Paano umabot yun doon? Di ba? Baka may kapabayaan. At kung meron man, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo. Kunyari, parehong NPA ang mga magulang, ay hindi bibigay. The state has by law, ang gobyerno ang may poder sa bata pagka ganon. So to answer your question, kasi doktor ako So, iba talaga yung tingin ko sa kanila. Nakita ko sila, tapos nanay pa ako. So, naawa lang ako talaga sa itsura nila. Nakakaawa talaga. Parang pagod na pagod sila. Parang, tapos, malambing kasi ako Malambing ako talaga. So, ganyan ako. Tapos, nag-wave-wave naman sila. Gano'n. Tapos ganyan ako. Ganun. Parang nagre-respond naman. Pero syempre may ibang matigas. Pero okay lang. Okay lang yan kasi radicalized. Kasama mo, CPP, NPA, NDF. Di ba namang talagang bihasang-bihasa na sila sa doctrine of hate. Di ba? So, hindi ako nagtataka. Pero for now, ang saya-saya ko lang kasi nung bago ko bumalik ng Manila, dinaanan ko sila sa center, kung nasan sila, DSWD Center. Ang ganda-ganda na ng mga centers natin. So, at saka bait-bait ng mga house parents. So, I know that they're in good hands. So, yun. Okay. So, thank you, ma'am. At nakakalungkot at nakakabahala yung ganun pala na senaryo na pinagsasama itong mga teenager, babae at lalaki sa isang kwarto, no? Halimbawa, bakit natin ipaubaya yung ating anak kung ganun ho yung lugar kung saan sila pagdadalhan, no? Na kahit sabi natin pag-aaralin pero not safe kasi teenager na yung mga yan no? Hindi na bagay doon sa ganung klaseng accommodation. At ito ma'am Lorraine, siguro ko na rin, baka kunin ko na rin yung opinion mo. Ano ho yung masasabi mo doon kasi napakarami pa rin ho sa mga nahuhuling mga CPP-NPA member, subalit napipiyansahan kasi may inilabas si General Parlade, di ba, na ito nga ho yung karapatan na sinasabing sila ho yung nagpapiyansa sa mga nahuhuling CPP-NPA member. So ano ang maging opinion mo rito? Anong reaction mo rito, Ma'am Lorraine? At nakita ko kanina sa post mo. Yeah, sanay na kami. Ang karapatan, syempre alam naman natin lahat, prente yan. Yan yung tagapiyansa sa mga NPA at saka sa mga kasamahan pa nila. Tapos ang NUPL naman, ang abogado ng mga NPA. Abogado yan ng CPP, NPA, NDF. So alam na natin yan. Ano na nila yun gawain na nila yun. So ang gagawin natin is yung whole of government approach talaga na tapos ginagamit pa nila yan. Gagamitin nila ang mga nahuli nila. Yari na nahuli na yung NPA katulad ni Alex Pacalda. Am I correct? Tama ba, Shane? Si Alex, yes. Di ba? Alex Pacalda. Nahuli siya tapos ang sabi ng NUPL, lang daw siya, human rights activist lang daw siya. Hindi daw siya NPA. Hanggang lumabas na yung mga litrato niya na meron siyang talang barel sa NPA camp mismo.
So pahirap na yung pagdepensa sa kanya, binitawan siya, iniwanan siya, inabandon siya. So biro mo, itong batang ito, binigay niya yung tiwala niya, yung buhay niya sa isang ganyang klaseng organisasyon. Nagagamitin lang naman siya. Pero swerte pa rin tong batang ito kasi buhay pa siya. Di ba marami, libo-libo na ang namatay. Na yun ang ibinayad nila sa pagkakamali nilang mali talaga, na nag-decision sila ng mali. So, ganyan talaga Bong, ang papel ng NUPL at karapatan. So, ang pinaiigting natin ngayon ay ang ating mga batas at ang government services. Katulad kunyari Bong, no, yung mga batang yon, bakit ba sila nalokong mag-aral sa isang salubungan school? Kasi ang gobyerno din naman ang hindi gumawa ng trabaho, di ba? Past administrations, wala talagang eskwela doon. So, ang dali nila talagang i-exploit, ang dali nilang lokohin na magtatayo kami ng eskwela para sa inyo, libre siya, hindi katulad ng gobyerno, wala na nga eskwela, magbabayad pa kayo kung may eskwela, ito libre to, di ba? So, syempre, mga katutubo, dyan yung pinagdala yung mga anak nila, yung pala, terrorist training camp. So, in other words, dahil hindi nagsilbi ng maayos ang gobyerno, nalagay sa kapahamakan ang ating mga kapatid na katutubo. Na natutunan na namin yon, because from the President, paulit-ulit sinasabi niya, gusto ninyong matapos itong insurhensyang ito, government has to serve really well and continuously tuloy-tuloy. So it's a good opportunity. Actually, if you think about it, I'm grateful kasi naayos natin yung bansa natin na hindi naiiwanan at nakakalimutan yung mga maliliit. So, yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. At saka medyo matagal ho yung ating ito nga sa pag medyo hirap tayo na agad-agad pulbusin o agad-agad ibagsak itong teroristang grupo na si PNP sa atin bansa dahil nga meron mga nakapwesto sa Kongreso, no, ng mga party list na ito. So ito ma'am, hingin ko yung update kasi malapit ng election at yung pag-file ng mga kandidacy ng mga politiko na ito, mga congressman, mga party list na ito. So, kamusta na ho yung inyo pong ginagawa para ma-deny itong kanilang pag-submit? Meron na ba hong progresibong update ma'am na maaring ma-deny sila na hindi na pwedeng tumakbo sa darating na 2022 ma'am? Yung Gabriela, meron na silang may probable cause. So umusad na yung disqualification sa COMELEC. So umusad ng NTF-ELCAC with that. Tapos ang susunod ay ang kabataan. Tapos actually nag-start na yung sa kabataan. Tapos mukhang uusad na din. So, hindi na nga siya ganun kabagal, bumibilis na nga siya eh. Parang naririnig na tayo ng ating mga korte, nabilisan nyo naman, di ba? Tapos susunod na yung bayan muna. At tingin namin tuloy-tuloy na ito. Alam mo, hindi lang yun, Bong eh. Hindi lang itong mga JOMA season block, hindi lang itong NPA block ang problema, kundi mga nakikikonsyaba. No? Katulad kunyari ni si Mikey Romero. Ano yung sinabi niya, di ba? Sabihin na natin na i-misinformed siya. Ano pa yung poder niya? Dapat alamin niya yung sinasabi niya kasi sinasaktan niya yung mga kapatid nating katutubo. Pero yun yung best case scenario. Pero paano kung nakikikonsyapa siya talaga? So we need to kailangan kilalanin natin kung kanino natin binibigay yung tiwala natin. No? Yes, tama. Hi, Ma'am Lorraine. Hi, Ernie. Hi. Yung this is a war. Para manalo, para kunin natin ang pag-iisip at damdamin ng sambayanang Pilipino. For the past 52 years, they have been claiming to be fighting for the rights of the people against duly elected government. Kahit sino umupo, mali. Kahit sino umupo, puppet ng kano. Hanggang si Duterte, puppet pa rin ng kano eh. Diba? Hindi na nagbago yung narrative nila. Tapos, eto na ngayon tayo, NTF-ELCAC. Ang bilis nga nakilos ng NTF-ELCAC. Kung ako tatanungin nyo, kasi 2018 lang. Tapos, ang layo na naabot. In terms of arousing the people into the duplicity of the CPP, NDF, NPA. They claim to be representing us, but have they even tried
asking the people how we feel, how we think? Do we agree to the use of arms, to armed conflicts for a better society? Hindi naman sila nagtanong. Yes for Peace natin, 2018, na ilagay sa National Action Plan, naaprubahan ng National Action Plan ng NTF-ELCAC ni Presidente Duterte. Kaso, ang adapt and refine. Kaya habang binubuo ng ninyo yung ibang clusters, lumabas kami para makuha ang input ng ibang sektor. Hindi naman pwedeng, nandito tayo, NTF-ELCAC, ang perspective natin lahat, naka-group na. Nagkakaroon tayo ng group mentality, which is not, I think, I believe, na para makuha natin yung whole of nation, kailangan independent tayo sa kilos ng security sector, sa kilos ng gobyerno. Meron tayong nakikita, kung meron tayong nakikitang pagkukulang nila, ipaalam natin sa kanila, pero hindi natin sila awayan. Kapag tama ang ginagawa nila, susuportahan lang natin. Sa February 25, diba, nagkasundo tayo dati, formulate natin yung questions, i-document natin, pare-receive natin sa UP, kukunin natin kakampi ang UP. Sa February 25, kita-kita tayo sa Diliman. Marami pong salamat, Ma'am Lorraine. Thank you. Ernie.